Dear Papa Van, nahiligan ng nanay Deli kong makinig ng barangay LS nung nag-retire na siya last 3 months at na-realize kong maganda pala ang programa nyo. Naaliw ako sa nanay ko tuwing umiiyak. Tumatawa habang nakikinig sa inyo, Papa Van. Kaya tuwing tanghali nakatunin agad kami sa bahay. Freelance photographer po ako kaya hawak ko ang oras ko. Masaya naman ang trabaho ko. Si nanay, masaya na rin sa kanyang pagre-retire at balik alindog program ang pinagkaaabalahan. Ako po si Shenley. Lalaki po ako, Papa Van. At ngayon ay 25 years old na. Tuwing umaga ay maingay na sa bahay dahil Zumba is life na ang nanay Deli ko. Nanonood siya ng mga videos online ng Zumba. Masaya ako, Papa Van, dahil sa naging lifestyle ngayon ni Mama. Maingat siya sa katawan dahil gusto pa daw niya na mag-asawa ako at makita ang magiging apo niya. Nag-iisang anak lang po ako. Ang tatay ko ay isang seaman. Hindi ako kinulit ng tatay ko na magtrabaho as engineer dahil mas nakita kasi nilang masaya ako sa trabaho ko at may ipon naman silang dalawa for me. Pero hindi po ako dependent sa pera nila, Papa Van. Kumikita po ako sa pagiging photographer ko. Tinapos ko lang ang engineering ko para may fallback akong trabaho. Si Papa ay mas bata ng 5 years kay Mama at nagtatrabaho pa rin as seaman. Nag-early retirement lang si Mama at si Papa ay sa susunod na 3 buwan na magre-retire at para ma-enjoy na rin nila ang buhay at ang mga perang pinagtatrabahuan nila. Dapat sana ay sabay silang magre-retire na dalawa pero hiniling ng barko sa papa ko na mag-extend ng kahit kalahating taon lang bago siya tuluyang bumaba. Good morning, Shenley, anak! Good morning, Ma. Nagpapapawis na naman Oh, syempre, para healthy at maayos pa rin ang figure. Ay, ikaw, Ma, ha? Pinaghahandaan niyo pag-uwi ni Papa, no? Oh, syempre. Iba, ha? Halika, mag-zumba tayo, anak. Paano ba yan? Oh, sundan mo na lang yun sa TV. Ganito? Ang galing ng anak ko, Kailangan mo na mag-zumba para mawala yung tummy mo. Mama, okay na ako sa tummy ko. Ay, nako, mag-asawa ka na, anak. Para makita na namin ng daddy mo ang mga apo namin sa'yo. Bakit napunta sa pag-aasawa ang Zumba dance natin? Eh kasi, gusto ko na ng apo. Darating tayo dyan. Wala pa nga akong girlfriend eh. Eh kasi naman, puro ka photography. Baka mataas ang standard mo sa babae. Yung tipong model na kinukunan mo ng mga litrato. Hindi naman, Ma. Sadyang, wala lang po talaga ako napupusuan eh. Ay nako, dalihan mo na, anak. Sige na, anak. Mama naman, kukunan ko kayo ng picture. Ay nako, ipapadala mo ba yan sa papa mo? Dapat yung magandang angle ko, ha? Alam mo na ang figure natin. Medyo hindi pa achieve. Maganda naman kayo, Ma. Inside and out. Kaya love kayo ni Papa. Aba, dapat lang. Siya lang naman din ang love ko, no? Gusto ko, katulad yung mapangasawa ko, Ma. Yung mapagkakatiwalaan. At ako lang ang lalaki sa buhay niya. Marami naman. Yung anak ng kaibigan ko, si Claire. Ay nako, ligawan mo kaya siya, anak? Ma naman. Ay, ikaw na nga itong hinahanapan ko. Huwag mo na akong hanapan, Ma. Makikita ko rin siya. Nandyan lang siya sa paligid. Ay nako, sana, sooner. Hindi talaga halatang gusto niyo na ng apo. Oo naman, para may baby na ulit sa bahay. Dahil ang baby namin ngayon ay baby damulag na. Oo, tingnan mo nga, laki-laki mo na kasi. Parang kailan lang, karga-karga kita. Ang liit-liit mo pa nun. Ayan. Tapos iiyak na naman yan mamaya.
Mag-zumba na ulit kayo, ma. May photoshoot ako mamaya. Alis ako mga 10 a.m. Uy, sige. Mag-iingat ka parate ha, Shenli. Opo, ma. Pakis nga ako sa mama kong sexy. Mwah! Ay, amoy pawis ka na, ma. Oy, mabango ako, no? Biro lang. Gusto ng nanay ko maging fit kaya naisipan niyang sumali ng Zumba session sa isang mall. Natutuwa na rin ako dahil alam kong healthy si mother. Isang araw ay sinamahan ko siya. At doon nakita ko ulit ang dati kong elementary classmate na si Caroline. Maganda pa rin siya, Papa Van. Mas mahihain siya ngayon dahil marahil sa kanyang katabaan. Marami din akong kakilalang nahihiya sa kanilang katawan dahil sa taba. Nilapitan ko si Caroline habang nagpapahinga sila. Hi, Caroline. Ah, Si Shenli to. Shenli. Classmates tayo ng elementary. Hindi mo na ako matandaan? Ah, sandali lang ah. Katabi ko parati si Edward ng sipunin. Ay, oo, natatandaan kita. Kung hindi dahil kay Edward na sipunin, hindi mo pa ako maaalala, ha? Eh, parang kakabit na niya yung sipon eh. It's good to see you here. Matagal ka nang nagzuzumba? Medyo. Si Mama, pangatlong araw pa lang niya dito. Nagpasama eh. Buti nga sumama ako, nakita ulit kita. Oh, kumusta ka na? Heto, kailangan magpapayat. Obvious naman. No offense, ha? Mataba naman talaga ako eh. Ano pala trabaho mo? Sa isang NGO ako. I see. Ikaw? Photographer ako. Can I take your picture? Ay, hindi! Nakakahiya. Oh, okay. Shenli, paabot naman ako nung towel ko, anak. Eto ma. Ay ma, si Caroline pala. She was my classmate sa elementary dati. Oh, at magkaklase tayo ngayon sa Zumba. Oo nga po. Hello po, tita. Uy, ngayon pa lang tayo nagkakilala. Kahit 3 araw na ako nagzuzumba. Oo nga. Matagal ka na nagzuzumba dito? Medyo po. Kailangan na po eh. Uy, marami ka pang oras para makapagpapayat, Iha. Kaya mo yan. Thank you po. Ay, tinatawag na po tayo, tita. Mag-uumpisa na ulit. Sige. Halika na. Dali, tayo na. Kaya-kaya niyo po yan ma. Caroline! Thank you, Shenli. Gaganda ang mga katawan namin. Kapit lang ma! Kapit! Woo! Ang ganda pa rin ni Caroline. Crush ko siya nung elementary pa lang kami. Hanggang ngayon pala crush ko pa rin siya. Balak ko na araw-araw na akong sasama sa nanay ko sa kanyang pagzuzumba para makita ko parati si Caroline. Hindi ako makatiis, Papa Van. I asked for her number at naging textmate kami sa isa't isa. I'm happy to be friend with her again. At sana maging more than friends pa kami. Wala akong paki sa body figure niya. I asked Caroline to join me for a dinner. Sabi ko, huwag niya akong tanggihan kasi magtatampo ako. Kaya hindi siya nakatanggi at sinamahan niya ako for the first time para kumain sa labas, Papa Van. Dinala ko siya sa isang magandang restaurant. Sabi niya, bakit pa kami kakain sa ganitong restaurant On diet siya. Sabi ko sa kanya na paminsan-minsan ay iwanan muna niya ang diet. Napansin ko na parang naglalaway siya sa mga pagkain pero ayaw niyang kumain. Tumikim lang siya ng konti. Naawa ako sa kanya, Papa Van.
Tinititigan mo na lang ba food mo? Sorry, Shenley. Madaming calories to. Tama na muna yan, diet na yan. Bukas ka na ulit mag-diet. Kailangan ko magpapayat, no? Tigil muna kahit ngayong gabi lang. Taba-taba ako. Kailangan ko magpapayat. Madaming calories to. Ayos lang yan. Anong ayos ka dyan? Zumba ka bukas. Sige na, kain na. Ikaw kasi wala kang problema sa katawan mo. Kasi hindi ka mataba. Meron kaya akong tiyan. Tinan mo oh. Ako wala na akong self-confidence. Minsan pinagtitinginan ako ng mga tao na para bang isa akong malaking kolesterol na naglalakad. Para akong isang taong walang disiplina sa sarili kasi hindi ko napanatiling healthy tong katawan ko. Nako, huwag mo nang pakinggan ang mga opinion nila sa'yo. Paano hindi ko pakikinggan yung mga puna nila? Caroline, huwag kang umiyak. Hindi naman problema kung mataba ka o payat eh. Anong hindi problema? Pinoproblema ko nga kaya nagsusumba ako eh. Nag-gym, di ko makain. Feeling ko ang pangit-pangit ko na. Masyado na akong insecure sa katawan ko. Caroline? Walang magkakagusto sa tulad kong sobrang taba. Siguro iniisip nila wala akong ginagawa sa buhay kundi kumain. Hindi totoo yun. Totoo yun, Shenley. Walang magkakagusto sa akin. Ako, I like you. Ano? Oo, gusto kita. In whatever form, in whatever figure. I like you. Para kang sira. Tigilan mo nga ako. Totoo. Maganda ka para sa akin. Maganda ka kahit hindi ba lang kinita ng katawan mo. I had a crush on you since elementary tayo. Alam mo niloloko mo ako, Shenley. Ayoko ng mga ganitong panloloko ha. Hindi ka nakakatulong. Totoo nga kasi, I like you. Swear! Diyosa ka sa mga mata ko. Yun ang sinasabi ng puso't isipan ko. Maraming magaganda dyan, ako pa talaga. Eh bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Mukha ba ako nagsisinungaling sa'yo? Sincere ako. Totoo lahat ang sinasabi ko sa'yo. Sorry, pero naglolokohan tayo. Eto, gusto mo? Hindi ako naniniwalang magkakagusto ka sa mataba. Eh ano ngayon kung mataba ka? Ang mahalaga sa akin yung kalooban mo. Yung puso mo. Bahala ka sa buhay mo, maghanap ka ng maluloko mo. Caroline! Naawa ako kay Caroline, Papa Van. Ganoon na lang ang kanyang tingin sa sarili niya. Ang baba ng self-esteem. Walang confidence. Gusto ko siyang tulungan na okay lang naman ang kanyang pagiging mataba pero parang mas lalo siyang nagsi-self-pity. Tanging Zumba na lang ba? At pagbalik ng balingkinitang katawan ang kailangan niya upang may balik ang kanyang self-confidence? After that incident namin sa restaurant, Papa Van ay hindi na siya bumalik sa pagzuzumba. Mag-iisang linggo na siyang hindi nagsusumba at kahit text at tawag ko'y hindi na niya sinasagot. Ay, nakakapagod! Wala pa rin akong balita kay Caroline, ma. Kung may balita yung kasama namin sa kanya, sasabihan daw tayo kagad. Sana okay lang siya. Hindi siya sumasagot sa mga text ko o tawag eh. Bakit? Gusto mo ba siya? Opo, ma. Kailan pa? Crush ko na siya nung elementary pa lang kami. Nang makita ko siya, nagbalik lahat ng alaala namin nung elementary. Yung mga panahon na patago ko siyang tinititigan. Cute-cute naman ng anak ko. Halika nga ito. Mama! Ito! Kapag nagparamdam na siya, abay diligawan mo na! Yun nga eh. Hindi ko naman natanong kung saan ang bahay nila. Tinatanong ko siya pero ayaw niya sabihin yung address nila eh. Nahihiya siguro. Alam mo naman, maraming mababa ang self-esteem sa mga nagsusumba. Lalo na yung talagang mataba. Naiintindihan ko yun.
Alam mo naman, ang society natin, masyadong judgmental sa mga physical appearance ng tao, di ba? O tulad ko, nagsusumba ako para ihanda ang sarili ko para sa papa mo. Para rin naman sa sarili ko. Para naman, syempre, to make me feel good. Hindi naman issue sa akin ang body figure ng tao, Ma. Oh, proud ako sa'yo, anak. Ay, sandali ha. Basahin ko lang muna tong text, ha? Oh, anak. Nasa ospital daw si Caroline. Nagkasakit. Ano? Saan daw, Ma? Oy, teka. Forward ko sa'yo ang message, ha? Caroline, Shenley, nalaman ko na nandito ka. masyado kong tinutorture yung sarili ko sa pagdadiet. Nalilipasan na ng gutom. Ginugutom ko yung sarili ko para lang pumayat. Ayan, bumigay tuloy yung katawan ko. Naiinis ako sa sarili ko. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi mo kailangang gawin yun. Oo na, mali na ako. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, Caroline. Hindi rin kita masisisi na gusto mo magpapayat. Pero seryoso ko nung sinabi ko sa'yo na tanggap ko kung ano man ang figure mo. Hindi ko alam kung ito ba ang tamang pagkakataon. Nandito tayo sa ospital pero gusto kitang ligawan. Kaya ito, flowers para sa'yo. Ano ba to? Sagutin mo na ako. Ikaw talaga? Okay lang sa'yo, mataba girlfriend mo? Okay lang sa akin na mataba ang mapapangasawa ko. Asawa agad? Oo, gusto talaga kita. Gusto kong magsimula ng pamilya. Kasama ka. Ang bilis mo ha? Palabasin mo muna ako sa ospital. Ay, oo nga. Sa wakas ay napasagot ko na si Caroline. After niyang lumabas sa ospital ay pinakilala ko na siya agad sa mga magulang ko kasi dumating na ang papa ko. Happy ang parents ko about us. Tinutukso nila ako kung kailan daw ang kasal naming dalawa, Papa Van. Sabi ko naman kay Caroline na kung handa na siyang pakasalan ako ay kaya ko itong gawin anumang oras. Niyayaya ko na siyang magpakasal pero hindi pa daw siya ready at concern niya pa rin ang look niya kapag nakasuot na siya ng wedding gown. Wala talaga siyang confidence, Papa Van. Kahit anong sabi kong maganda siya at sexy sa paningin ko ay mababa pa rin ang self-esteem niya. Umaasa ako na sana isang araw ay hindi na niya poproblemahin ang body figure niya at tanggapin na niya sa sarili niya. Siya'y maganda kahit mataba siya at mahal na mahal ko siya. Pumayag na rin sa wakas si Caroline na magpakasal kami, Papa Van. Masaya ako at pati na rin ang mga magulang ko siyempre. It was one of the happiest moments in my life kasi nga magiging wife ko na ang elementary crush ko. Bago ang prenuptial photoshoot namin ay meron akong photoshoot sa isang model. Kaibigan ko ang model, si Hazel. Maganda at sexy. Pinuntahan ako ni Caroline habang nagpo-photoshoot kami sa studio with Hazel. Yan! Nice! Okay, adjust ng konti. Beautiful! Wow, yan, ganyan. Now that's sexy. Nice one, Hazel. Napakaganda mo talaga on camera. Siyempre, magaling ang kumukuha ng pictures. Wow! Maganda at sexy kasi ang model. Kaya hindi nahihirapan ang camera ko. Kahit anong angle, maganda ka pa rin. Patingin ang shots ko. Here. Oh, dito oh. Ang ganda mo dito. Ang ganda ng katawan mo dito oh. Thank you. Galing. Oh, Han.
nandito ka pala. May dala akong food. Niluto ng mama ko. Dalhan ko daw yung mapapangasawa ko. Hazel, si Caroline, my fiancé. Invited ka sa kasal namin, ha? Nice to meet you, Carolyn. Oo, pupunta ako sa wedding nyo. Congrats sa inyong dalawa. ah. Salamat. Magpapalit lang ako ng damit. Okay. Nice to meet you, Carolyn. Parang ang sarap naman ito. Tataba talaga ako nito. Pinaparinggan mo ba akong mataba? Han? Aliw na aliw ka sa katawan ng Hazel na yun eh. Han, she's a model. Ano ngayon kung model? Oh, teka, I know what you're thinking. Magsi-self-pity ka na naman because of your body? Alam mo, sabihin mo na lang kung ayaw mong ituloy yung kasal. Okay lang sa akin. Han, ano ka ba? Model siya. Katawan niya ang puhunan niya for a living. Wala kang dapat pagselosan. Ako? Nagsiselos? Pangit kayong katawan ko. Hindi ako magiging model. Hindi kaya nitong mag-model-model. Ay, Han naman, please. Kumain na lang tayo, okay? Pagod na ako sa pagpapapayat eh. Caroline, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, never naging issue yung katawan mo sa akin. Ang sagwa siguro ng prenuptial photos natin. Ang taba ako eh. Siguro mas lalong masagwa kapag nakasuot na ako ng wedding gown. Han, mahal kita. Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Mahal kita. At gusto kong ikaw maging ina ng mga anak ko. Iinis ako sa sarili ko eh. Insecure ako eh. Halika nga dito. Yayakapin kita para mawala yung mga insecurities mo. Halika na. Hug kita. Eh. Ginawa na namin ang prenuptial photoshoot, Papa Van. I always cheer her up kasama ang parents namin. Hindi ko ma-explain. Unti-unti niyang na-feel na maganda siyang tingnan sa mga suot niyang gowns kahit na mataba siya. Sabi ko sa kanya, siya ang pinakamagandang babae na pinipicturan ng photographer na nakita ko sa buong buhay ko. Nawala ang self-confidence si Caroline dahil sa katawan niya pero masaya ako na unti-unti itong bumabalik at nagpapasalamat ako na isa ako sa dahilan sa pagbalik ng kanyang confidence. Dumating ang araw ng kasal namin. Naiiyak ako sa pagkakita ko sa kanya habang naglalakad siya sa aisle patungong altar at tinititigan ako. Sa wakas, narito na ang babaeng magiging kasama ko forever in sickness man o in health o super healthy. Good morning, Shelly! Anak! Hi, Han! Good morning, Ma. Good morning, Han. Nagpapapawis na naman kayong dalawa. Syempre, para healthy at maayos pa rin ang figure. Hindi ba, Pa? Yes, ang sexy mo na. Sumisexy na rin ang asawa ko. Sexy mga girls natin sa bahay ah. Papa Nomer, nape-pressure ako ah. Huwag ka ma-pressure sa pagpapapayat. Dapat ma-pressure kayong dalawa ni Shenley na bigyan kami ng apo. Darating din tayo dyan. Kaya nga po pa, kailangan pa ng konting papayat para pwede na ako mabuntis. Para hindi ako mahirapan sa panganganak. That's good. Pa! Shelly! Join us! Mag-Zumba Love tayo! Paano ba? Sundan mo lang yung nasa TV pa. Madali lang pala eh. Han, Bakit, Han? hindi ako makatulog eh. Ano bang iniisip mo? Kung hindi ako mataba, baka hindi tayo magkatuluyan. Ano ba yung mga nasa isip mo?
Tama naman kasi hindi mo ako makikita sa Zumba. Siguro. Pasalamat tayo sa taba mo. Na-meet kita ulit. Totoo ba talagang crush mo ako nung bata tayo? Oo, partida ah. Ang taba mo na nun pero gusto kita. Tabain talaga ako eh. Huwag ka na magdrama ha. Di ako nagdadrama ha. We. Oo, Han. Salamat, minahal mo ko kahit mataba ako. Alam mo, tanggap ng pagmamahal ko sa'yo lahat ng kolesterol mo sa katawan. Grabe, kolesterol talaga ha. Oy, malaki na rin yung tiyan mo, no? Kaya nga nag-zumba tayo eh. Zumba love! Tama! Zumba love! Papawis lang. Pero kahit hindi naman lumiit ang tiyan ko, alam kong mahal ako ng asawa ko eh. I love you, Shenley. I love you, Carolyn. Nagsusumikap pa rin kaming dalawa hanggang ngayon, Papa Van, na makabuo. Sana mabuntis na ang asawa ko para meron na kaming anak at mabigyan na namin ng apo ang mga parents namin. Isa lang ang gusto kong iwang salita para sa ating mga kabarangay. Hindi ang pagkakaroon ng magandang katawan ang sukatan sa isang relasyon, kundi ang pagkakaroon ng magandang samahan at tiwala sa isa't isa. Ang inyong kabarangay forever, Shenley. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay natagpo. Pag-iibigan ay nabuo. Ligaya